Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Senator Bato de la Rosa pinaaresto na rin ng ICC. Warrant of arrest nasa Interpol na. Usap-usapan ngayon sa social media matapos iulat ng News 5 itong Sabado na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa war on pulburon ng nakaraang administrasyon. Ayon sa ulat ng News 5, natanggap na ng Interpol ang arrest warrant at nasa Pilipinas na ang mga kinatawan nito. Dagdag pa sa ulat, base sa sources ng News 5, natanggap na ng Interpol ang arrest warrant at nasa Pilipinas na ang mga kinatawan nito. Okay. So, ano ang masasabi natin dito? Ako, ina-expect ko na talagang may darating na warrant of arrest. Kung kailan, hindi ko lang alam. At dapat itong si Senator Bato magpasalamat siya kay Ombudsman Boying Rimulya. Kasi kung nanahimik lang sana si Ombudsman Rimulya, nung mayroon na siyang balita tungkol niyan, at wala lang, tahimik lang. Hindi siya nagpa-scoop. Hindi siya nagbigay ng statement. Sa ngayon, si Senator Bato, kumpiyansa. Nang dahil sa scoop ni Boying Rimulya, di nagtago si Senator Bato. Sige ngayon. Another manhunt na naman. I don't know how true itong ulat ng News 5 but basing from yung observation ko, talagang magkakaroon talaga ng warrant of arrest laban sa mga kasama ni Tatay. Kaya kung nasaan man ngayon si Senator Bato, I believe nakapaghanda na siya. Another challenge ngayon ng gobyerno. Kasi sigurado yan, makikipagtulungan ang ating gobyerno. Mismong Tatay Digong nga natin. Wala pang dumating na warrant of arrest. Di ba cellphone lang ang ipinakitang gano'n, no? Yung actual warrant of arrest, wala. Ano yun? Hindi red notice red fuse yun, parang gano'n lang. Inaksyonan ka agad. Hinuli. Sinakay sa private jet, dinala doon. So yun, March 11, 2025, a day I will never forget. Tanggap ko na, kahit na napakasakit yung nangyari kay Tatay Digong, kailang tanggap na. Tanggapin na natin. But then, there will always be a day of reckoning. Ang gaba, dili magsaba. Ang karma is talagang dalawa yung karma Gagawa ka ng masama, aani ka rin ng masamang karma. Gagawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuting karma. Ito, ginawa nila kay Tatay Digong is very bad para sa akin. Kaya yung mga nagplano nito, sa katuparan, humanda kayo. Dahil mayroong divine justice. Okay, dito kay Senator Bato is malaking challenge ito ngayon sa Philippine government. Paano nila matulungan ang Interpol para huliin? They will do their best to Akala nila siguro makakalamang sila sa impeachment ni VP Sara. Nagtatago na si Bato. Kahit hindi makaboto sa impeachment si Senator Bato, okay lang. Kasi kailangan pa rin nila buuin yung 16 senators. So sa minority, minus Bato, di 8 lang ang boboto ng acquittal ni VP Sara. Doon sa majority 15, kulang pa rin sila ng isa. Hindi maapektuhan. Kahit magtago si Senator Bato, hindi na siya kailangang mag-attend sa impeachment trial. Hindi apektado ang botohan para kay VP Sara. So, ito. Ang dami na nilang simulan natin kay General Bantag.
magdadalawang taon na, sobra 2 taon na, hindi pa nila nahuli. Meron pang isang nagtatago, si General Domingo. Isang Igorot General din na kinasuhan ng dahil sa yung siya ang nagpahuli sa pulburon, yung kay Master Sergeant Mayo, siya pa ang kinasuhan. So, 2 general. Atong ang Harry Roque. Sino pa bang mga hinahabol ngayon? Panglima na itong si Senator General Bato. Nako, ano ito? I think Special Forces ata ito si Bato. Well trained ito dahil graduate, PC, combatant ito. Hindi siya ordinaryong pulis dahil nagsimula siya as Philippine Constabulary Officer. Matitinik ang mga PC nung una. Ang tatay ko PC. Ang kanilang motto is always outnumbered but never outfit. Wow, ganun ang PC. Tatay ko PC. I'm very proud ako na anak ng isang Philippine Constabulary. Kaya ito, si Bato, Constabulary Officer ito. Sige, tingnan nyo kung paano nyo huliin ngayon. Ang isang, nasaan ba siya? Most likely, Mindanao lang. Davao lang, napakaluwag ang Davao na pwede niyang pagtaguan. Ang dami niyang mga supporters diyan. Kaya parang General Bantag din. Kaya kung nandun siya sa Cordillera, ang dami niyang mga supporters sa Cordillera. Kasi Senator Bato, ang dami niyang supporters sa Davao Region. So, good luck sa mga gustong umaristo kay Senator Bato de la Rosa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.